So this is the third documentary for this year, 2024 revealed. So it's been a very long time since I haven't filmed a documentary, and it's almost been a year since I made my last documentary, which is the experience. And this year is gonna be more on everything that happened this past 2 years that happened in including the senior high school life and life experiences and also family, friends, and etc. So this year I want to be like more kind of been like revealed everything and straightforward and to be honest um, and also there's no backing out of creating this documentary. I'm pretty sure that I'm be able to go with it and just to go straight forward to doing this documentary. And I wish that this could go well, could go could go well, and wish me luck. And I hope that I could be able to tell my story about what happened, and which is this is the main purpose of this documentary is to rebuild everything. And yeah, so let's go. Ang pinaka-goal talaga nitong documentary ito is ikwento lahat yung nangyari, starting from the first day of senior high school and until to the last nung grade 12 na kami, and nung natapos na yung school year, nung natapos na yung 2 years na yun. Also hindi lang yan, kundi rin pag-usapan ko rin yung um, sa friendships na pinagdaanan ko, and including na rin sa Trias Diaz and sa Trayo na friendship. Also um, sa mga taong nakasama ko na senior high and naging malapit sa akin at naging malapit kong kaibigan, lalo na sa mga lalaking aking minahal. Yan, ikukwento ko na rin yan dito sa documentary. Almost everything gonna be revealed in this documentary. And also sa hindi lang, I mean, I'm going to also show the good sides, the good part that I experienced in my life. While also I'm going to share the bad part of it. And I hope that this would also um, be able to inspire others and to share awareness based on my experience that based on my experience that I experienced in my life, and what are the things that I have learned so that I could spread awareness to people that could possibly experience this. And yeah, if you guys remember, I made a documentary, my life documentary, back in July 2022, and I erased that in August. And you know, right after that documentary, there's sobrang dami talaga nangyari after that. Um, even though I made my documentary last year, it wasn't uh, it doesn't tell the whole story of it. So now I'm just going to try step by step about what really happened, and I'm very excited to show you guys. And yeah, um, when I made my life documentary, I talk about uh, what I experienced at that time, and also the friendship, my friendship in material girl group, and going out with my cousins, my family, also my friends, and yeah, going to talk about my hardships in life. And um, this time is gonna be a whole lot different, but it also includes the family conflicts and friendship conflicts also, and everything that I experienced. So yeah, that's why this one of the main purpose of this documentary. So first thing happened before everything. I made my last
film for my documentary, my life documentary, in August, early of August. And um, if at that time I already finished my first documentary. Actually, I already finished all my films. Right after that August 12 film, which is the last part or the last day of my film for that documentary. Um, I actually, right after that, uh, the next day, that was actually the first time that we went to groceries. We started to go out every weekends with my family, and that was the first time that we experienced the going out every weekends and going to groceries and to go buy some stuff and some food. And yeah, I'm just right after that, my last film. I'm just really just enjoying my um, just enjoying my life and just enjoying being with my family and my cousins, which I was at that house at that time. I was still living in my grandpa's house at the time, and yeah, so I was the one that was assigned to take care of my cousins and to help my grandpa and my auntie. So yeah, so it I was nag-alaga ako kay Sam within almost like 3 years after my grandpa passed away because of COVID. That was officially I started to take care of my cousin Sam. And right after that, I think like around 3 days after that, I was just I was just using my cell phone at that time, and I was scrolling down Facebook everywhere. I'm just using Facebook and going like some posts and stuff like that. That happened on August 15. And um, si Sam kasi naglalaro noon. So, naglalaro siya habang nag-cellphone ako. And then, um, nainip si Sam. So, parang nainip siya. Like, parang ayaw niya na naglalaro siya mag-isa. So, gusto niya na kasama ako sa paglalaro. Kumbaga, gusto niya na kasama ako sa paglalaro niya, ganyan. At saka gusto niya rin makipagharutan sa akin kasi yun nga, at the same time, naboboard nga rin siya. So, while I was using my phone at that time, lumapit sa akin si Sam, tapos sabi niya, he want to, um, like, go up. Ibig sabihin, nagpapabuhat siya sa akin. So, um, yun nga, so nung sabi niya sa akin, nagpapabuhat siya sa akin, gusto niyang mag, magpabuhat, ganyan, gusto niya yung, kasi madalas sa amin kasi ginagawa yun, yung binubuhat ko siya, and then, uh, tatakbo-takbo kami habang buhat ko sa likod ko, tatakbo kami kung saan saan, mag-iikot kami sa kitchen, sa hallway, sa sala, ganyan-ganyan. And then, yun, ginawa ko yun ng araw na yun. Tapos, actually, sinabihan ako ng lolo ko na I have to be careful kasi there's a possibility na baka mahulog si Sam, baka mabago ang ulo niya. Pero, um, sa tigas din ng ulo ko, hindi pa ako huminto doon kasi gusto ko pa talaga magpapigil si Sam, ayoko tumigil. Kasi pag tumigil ako, naisip ko kasi noon that time, pag tumigil ako, baka umiyak si Sam, ganyan, pipilit-pilitin niya ako ng paulit-ulit. So, ayoko kasi hindi na pinipilitin ako ng paulit-ulit. So, yun, hinayaan ko lang, hindi ako nakikilolo. And then, hindi ko alam kung ano na lang pumasok sa utak ko. I mean, kasalanan ko rin naman. Hindi ko lang, hindi ko alam kung ano napasok sa utak ko um, na pagpatungin yung mga 5 libro na yon sa sahig ng sala. Actually, doon sa may part ng TV. And hindi ko alam bakit ko pinagpatong-patong. O hindi ko alam anong pumasok sa isip ko. Gusto ko sana, siguro habang buhat ko si Sam, gusto ko like parang nasa mataas kami na, parang nasa mataas kami na
something. Gusto ko kasi pag habang binubuhat ko siya, gusto ko mataas din yung parang nakikita niya, ganyan, ganyan. So, parang kumbaga, tataas akong gano'n, kunwari, aakyat ako sa couch, tapos, yun na, mataas yung makikita niya, ganyan. Kasi matangkad kasi ako, guys, I'm 6'2". So, talagang, kahit hindi pa ako umakyat, mataas talaga nakikita ni Sam. Lalo pa kaya kung umakyat ako ng couch, ganyan. Mas lalo na yung mataas yung makikita. Hindi ko alam talaga ano pumasok sa utak ko. Basta, ang ginawa ko, pinagpatungan ko yung 5 libro na yun. I think hindi yata 5, I think 7 libro. And then, ang ginawa ko, umakyat ako doon habang buhat ko si Sam. Tapos, sasayaw-sayaw kami gano'n-gano'n. Kumbaga parang trip ko lang sumayaw. Kasi gusto ko habang binubuhat ko siya, sumasayaw-sayaw kami gano'n-gano'n. Habang nakatugtong kami sa may um, 7 libro na yon. And hindi ko asahan na hindi ko pala asahan na parang medyo parang nadudulas kami doon. And so, nung naramdaman ko na madudulas na kami, medyo kinakabahan ako kasi tingin ko talagang madudulas kami ni Sam. Tsaka, feeling ko talaga mahulog siya. And then, yun nga, natuloy nga yung nadulas ako and nahulog si Sam from my height na 6'2" up to the ground floor. Tapos, nag-start na umiyak si Sam ng malakas, narinig ni Lolo, and nagalit si Lolo sa akin kasi sinabihan na ako nung una na kailangan ko mag-ingat kasi baka mahulog si Sam, baka mabago. Tapos sinabihan ko na kayo na sinabihan na kita na dapat tigilan mo ng kakabuhat ni Sam ng ganyan kasi baka mahulog, ganyan, ganyan. Tapos, hindi ko na talaga alam na gagawin ko noon. It was that umiyak na si Sam ng malakas. I think talaga sa talagang sakit talaga nung ulo niya dahil yung sobrang taas talaga ng pinaghulugan niya. Yung talagang pagbagok ng ulo niya talaga sobrang taas. From my height na 6'2" hanggang onto ground floor. Tapos nung umiyak-iyak na si Sam, nagpanik kami ni Lolo. And then, sigaw na ako, ganyan. And nagsigaw na ganyan kasi nagpanik na rin ako, umiyak na rin ako. Sabi ni Lolo kasi sumigaw, kalma ka lang, ganun, ganun. Pero sa totoo po, parang talaga kami. Tsaka umiyak na ng malakas si Sam nang walang tigil. So napag-decide namin pumunta ng clinic. And then nagsuot ako ng pagkatanda ko, ang suot ko noon red t-shirt tapos leggings. Kung ano lang disnote ko nung last film na disnote ko kasi wala di ko parang wala na ako nung basta emergency lang talaga kailangan ko na magmadali. So yun ang ginawa ko, nagsuot ako. And then, ayun, so, nagpadali kayo pumunta ng clinic. Yun, kasi emergency nga, dahil nga nabakot yung ulo ni Sam. Hanggang pagdating na hospital, umiiyak pa rin siya, wala pa rin tigil. Talaga sa pagsakit pa rin ng ulo niya. And then, as we got to the clinic, buti wala masyadong tao nun. And then, nakapasok agad si Sam, tapos pina-check up namin yung ulo niya. Kinapa naman ng doktor yung ulo niya, wala naman parang nakapangbukol or whatsoever. Basta ano na lang daw, kung pag nagsuka daw si Sam o nagsuka daw yung bata, mas okay daw kasi at least parang may nilabas na something na parang magkakaroon sa kanya, like ganun, para mabawasan yung sakit. So, ayun. So, medyo parang naging relief ako konti. Pero, hindi ko pa rin talaga matanggal yung pag-aalala ko kasi talagang umiyak pa rin si Sam kahit na nag-check up na siya, umiyak pa rin talaga sa sakit. Until habang pauwi kami, so yun, pero habang pauwi pa rin, umiyak pa rin talaga si Sam. So, ibig sabihin, hindi pa rin talaga natatanggal yung sakit. Masakit pa rin yung ulo niya habang galing sa paghulog niya sa akin. So, habang pauwi kami, nakatingin ako sa bintana. Niisip kong parang gusto ko nang i-refresh yung buhay ko. Kumbaga parang gusto ko na ulitin. Kumbaga let's restart ulit para alam mo yun, maging okay na lahat. Kasi talagang punong-puno na parang kamalasan ng time na yun. Parang sobrang daming nangyayari sa bahay. Palaging may nag-aaway, palaging
may nasisigawan, may nagmumurahan, ganyan. Parang palaging gano'n. Tapos palaging may nangyayari sa pamilya namin na palaging may nangyari issue or what. So sabi ko, inisip kong gupitin yung buhok ko. Tapos kahit na ayaw ko talaga gupitin yung buhok ko. Kasi talaga, my hair was really big part of my life. Tsaka, it also talagang, also being part of being trans. So, it was really hard for me to just like, just cut it off. Tsaka parang sasayangin ko yung pinahaba kong buhok ko na almost 2 years. You know, so, inisip ko talaga gupitin yung buhok ko kasi I feel like if I cut my hair, then everything will be relief. Parang ganun. Pati yung nararamdaman ko kasi hindi ako mapakali. So, so nung nakauwi na kami, talagang wala na ako sa sarili ko nun. Parang hindi na ako makapag-isip ng ayos. Talagang tuloy na ako. Nakasabay din nung time na nanonood ako ng live stream ng Easter, ng San Nicolas. Ng San Nicolas. Kasi yun yung bago ako mag-grade 12, grade 11 nung nangyari yun. And they said that lahat daw ng male is kailangan naka-proper haircut. So, ibig sabihin, talagang mandatory talaga yung mag-proper haircut. So, kinabahan ako noon. I thought mandatory talaga siya. It means pati rin sa mga pati rin sa mga, kahit trans pala yung yung male na papasok sa school nila, is hindi allowed yung long hair. So, kinabahan ako and then, nag-isip na talaga ako, sabi ko, eto na, gugupitin ko talaga yung buhok ko. Tsaka, hindi na rin ako mapakali at that time kasi, kumbaga, halo na yung iniisip sa utak ko nung nasabi ko. Parang punong-puno ng kamalasan pag kinip ko pa itong buhok ko. Parang iniisip ko, parang buhok ko yung parang nakakapagmalas sa buhay ko. Parang yun na iniisip ko. Pero without knowing na parang siya yung pinaka-big part of my life. Alam mo, sobrang dami kong ginawa doon sa buhok ko. Like, starting from, hinighlight ko yung buhok ko ng blonde, na si Elisa yung nag-dye ng hair ko nung araw na yon. Hinighlight ko siya. Alam mo, naging maganda yung kulay. Alam mo, yun yung time na sa closer in eye, yung buhok ko, lang, hanggang dito lang. And then, na-highlight yung buhok ko. And then, right after that, I bleached my hair. So, nagpa-blond ako. I was very like into my hair talaga. I really like my hair talaga. As in, ang dami kong ginawa nung sa buhok ko. Pinahaba ko, pinakulayan ko ng brown, tapos pina-highlight ko ng brown, tapos pina-blond ko. Tapos proud na proud ako kasi nilalagyan ko pa sa ng extension, ganyan. May kita niyo naman sa yung sa documentary ko na lagi ako naka-extension. Ang ganda-ganda ng buhok ko. As in, blonde talaga ako. Para kung Britney Spears talaga. Kasi ang goal ko talaga maging Britney Spears na itsura ganun. Ayun, so right after that, ayun na, so parang napag-decide ko na talagang gupitin ko na yung buhok ko. Kasi parang hindi ko na kaya to. Hindi ko na kinakaya yung nararamdaman ko, yung parang nafe-feel ko, parang nakikita ko pa yung kamalasan pagka kinip ko pa yung buhok ko. So, kinuha ko yung gunting na nakasabit doon sa black na tray namin sa kusina. Talagang pinipare ko na, naghanda ako ng video. Actually, may video ako na ginupit ko yung buhok ko kasi alam ko kasi sa sarili ko na pagka meron akong video na ginupit ko yung buhok ko, it will also, kahit na bad memory siya, it would also take as a memory na rin kung saan ito nangyari to. Kumbaga, meron akong evidence na ito nangyayari talaga sa buhay ko talaga. Ito yung timeline. Kumbaga, gusto ko ipakita lahat yung nangyayari sa buhay ko talaga. And, so, nag-set up ako ng camera. Tinalayo ko yung camera ko doon. Tapos, kinuha ko yung gunting. And then, inipit ko yung buhok ko. Ginanong ko ng ganyan ipit. Ginanong ko siya. And, doon ako nag-start na i-chat off na yung buhok ko. And, wala na talaga, as in, hindi ako biyak, hindi ako or anything. Basta, nakatingin lang ako, nakafocus na ako sa pagugupit ng buhok ko. As in, talaga, wala na ako sa sarili ko. As in, talagang, tuloy na talaga ako. As in, wala na. Wala na akong pakialam. Basta gusto ko na magupit yung buhok ko. Kasi I feel like, gusto ko na tanggalin yung kamalasan. Yun yung naiisip ko ng araw na yun. So,
clearly see na talagang hirap ako maggupit ng buhok ko kasi nung araw talaga na yun, parang sobrang kapal talaga ng buhok ko. As in, mas makapal pa yun kaysa sa ngayon na ganito na yung haba ng buhok ko na. It was something that it was very hard for me. And it's very hard for me to remember and maalala yung mga ganong nangyari scenario. And then I cut my hair and yun, hinayaan ko na siyang ganon na parang talagang sinasaya na yung buhok ko kasi mukha na talaga akong tangan. Oh my God. Mukha na talaga akong tangan. Mukha na ako parang siraan ng ulo. Hindi mo alam kung anong pumasok sa utak na ginupit yung buhok. August 22, 2022. So, morning yon. Actually, nung August 21, nung gabi, pinipare ko na yung suotin ko. Nag-prepare ako ng green t-shirt kasi Yums kasi yung pinili kong strand. So, kailangan sa Yums, kailangan naka-green t-shirt. So, nag-prepare ako ng green t-shirt and maong na medyo maliit sa akin na kahit 6'2" ko sinuot ko pa kahit hanggang 5'7" lang yun. Actually, it was really bad. I cannot really like believe na nung time na yun, after ko ginupit ko yung buhok ko, I cannot believe talaga na nawala na yung buhok ko talaga. As in, gising ako na maaga, kakapain ko yung buhok kong ganun. Sabi ko, shit, wala na talaga. Pero I have to accept it kasi ginawa ko eh. Ginusto ko rin. Kaya, yeah, I had to go through it. And then what happened was, yun, pinipare ko yung susuotin ko noon for the next day, sa first day. And, sinuot ko yung, actually, medyo weird pa yung pagkakasuot ko kasi nagsuot ako ng, actually, nakatagong blue t-shirt ko na Aldab, tapos nakapatong yung green. So, medyo weird talaga yung yung outfit ko noon. Pero wala akong pakialam, basta ako makakasuot na ako. And then, nagpa-practice na rin ako na, mag-prepare ako na maging straight pagpasok kasi syempre baka kinakabahan din ako, baka di rin ako sigurado sa mga kasama ko na baka mamaya i-bully ako na yung pagiging trans ko ganun. I was too afraid. Even though I already come out as a trans nung Closer in I, pero I was still not pretty sure sa tao na kung accepting ba sila sa mga ganun. So, ayun, so I pretended to be straight ng mga around first day. So, nung nangyari nung first day, and as you can see, nag-video ako noon. Kasi alam ko talaga, as times goes by, magagamit ko talaga yun. And talaga, it will take as a shared memories talaga. So, that's why I filmed on the year. And then, ayun, so nakakain ako, and then pinipare ko yung mga gamit ko for school, and binidyo ko pa nga yun. Actually, binili yun ng tita ko, ng susupply. Actually, si Tita Mian talaga is very supportive on us. Talaga, pag may kailangan kami sa school, talaga pinapadala niya from Manila going here to Cavite. So, ganun. So, so bago yung mga school supplies ko noon, then binidyo ko, going to school na for the first day, ganun. Actually, kinakabahan din ako kasi hindi kasi ako sure sa magiging mga kasama ko noon sa grade 11 kasi talagang medyo may kaba pa rin ako. At the same time, yun yung 2 years after nung sa pandemic, nakastuck na ako sa bahay. So, I was not really fully prepared and ready for it. But I have to go through it. I know. I have no choice. So, that's what happened. And, yun nga, tapos nag-tricycle kami, si Lolo naghatid sa amin papuntang San Nicolas. And, I remember talaga nung pagpasok ko ng school, umuulan nun actually umuulan. And hindi ko pa alam kung ano saan yung classroom ko. So, actually meron na kaming GC. Ng grade 11 nung araw na yun. Pero hindi ko pa kilala yung mga classmates ko. Hindi ko pa kilala sa itsura or anything stuff like that. Ganyan. So, nung una, pumasok kami ng school, then umakyat kami sa may building ng HE. Doon kami banda sa may second floor. Tapos habang nagpa-flag ceremony sila, doon kami sa taas lahat. Nag-aantay na kami matapos yung flag ceremony. Tapos, medyo kinakabahan ako kasi di talaga ako sure sa mga kasama ko Kasi talaga, first time talaga lahat. As in, first time makipagkita sa tao after 2 years. So, it was very challenging and very new for me talaga. And then, nagkataon na
Actually, kasama ko rin yung kuya ko nun. Kasi grade 12 pa lang yung kuya ko nun, ako grade 11. And, ayun, so, nakita ko yung kaklasmate ko nung grade 7. Nakita ko siya doon. And then, nakipag-usap ako, nakipag-chikahan ako. So, selfie kami. And then, ayun, right after that, nag, nakipag-chat na ako sa mga ka-classmate ko kung nasan sila, ganyan, ganyan. Hindi ko pa sila kilala ha, pero nag-chat ko lang sila sa GC. Kung nasan sila, ganyan. And then, sinabi nila nasa baba sila, nasa ground floor sila. And then, meron akong nakachat ko. Ayan. So eto, so bale ang una ko nakilala sa school is si Ate Erica. So what happened was, yun nga, so bale nung una nasa HA building kami bago makarating ng classroom namin kasi nung una hindi ko pa alam kung ano yung classroom ko for grade 11. So sabi daw, ah nag-chat sa akin sa Ate Erica pero this time hindi ko pa siya kilala, honestly. As in, wala pa talaga ako kilala ni isa. So sabi niya sa akin, magkita daw kami sa ground floor para daw sabay na daw kami pumunta ng fourth floor. And then, ayun na yun. Tapos bumaba ako, then hinanap ko siya. Noong, kasi hindi ko pa talaga alam ang itsura niya eh. Kumbaga, kakakailanin ko pa lang. Kumbaga, titingnan ko pa lang, ano. So, ayun nga. So, nakita niya ako, siguro, alam niya sigurong ako yon na bumaba ako, na ayun, na pumunta doon sa court. Tapos sabi niya sa akin, sunod naman daw ako sa kanya. Hindi sumunod ako sa kanya, and then sabay na kami pumunta ng fourth floor, tapos ayun na yun. Tapos, yun na, doon ko na nakita yung classroom ko. Tapos, honestly, wala pang sitting arrangement nung time na yun. So, ang ginawa ko is, mupo na ako ba doon sa may harap, kung saan malapit siya, ganun. So, para medyo magkatabi yung kanyas. So, ang nangyari no first day is, ayun nga, so, unexpected talaga na nagkaroon ng voting for officers sa grade 11 namin. And then, unexpected kasi tinanong niya ako, right after that, anong apelido ko, sabi ko Cruz. And then, sinabi niya, I nominated Cruz for president daw, ganon. So, umayaw talaga ako kasi sabi ko, sorry ma'am, sorry, ayaw ko po talaga maging president, pero kinakabahan na ako kasi baka may chance na maging president ako kasi kami lang kasi yung una pang kami lang kasi ni Ate Erica nung una na nagkakilala nung una ng first day. And then, sinabi ko na hindi ko kaya ganito, ganyan. Pero honestly, hindi naman nangyari yun kasi wala naman, konti lang din yung bumoto sa akin as president tong time na yon. So, may nag-nominate pa ng iba. Tapos, yung nominated na iba, yun yung mas maraming napinili. And then, what happened, meron ng nagkaroon na ng ng nomination for president, ganyan. I think no time na nominate si Hyacinth, si Jasper, tapos ang nangyari was ayun nga, so na-nominate yung iba, tapos ayun, pero ang mas maraming nag-vote for president si Jasper. So automatically naging president na si Jasper sa grade 11 namin. And then, nag-voting naman for vice president. Bali, ang nangyari, may nag-nominate. And then, nominate niya si Aquino, which is ito nakasama ko sa defense, if you guys remember. Ayun, nominated siya for vice president. So, siya yung naging vice president ng namin. Kasi mas marami din yung boto sa kanya. And then, this time talaga, kumbaga, kung hindi talaga para sa akin yung parang naisip ko ng guys namin kung hindi talaga para sa amin yung hindi talaga para sa akin yung president pati vice president, ano na ako sa secretary. Pero sabi ko parang hindi ko rin kakayanin maging secretary kasi nga medyo hindi ako marunong mag-handle na maayos pagiging officer. So ang nangyari was mas maraming may nag-nominate kay Jody, tapos ayun na yun, and then pinote nila si Jody, tapos maraming naboto kay Johnny, ginawa na, kay Jody, sorry, Johnny, kay Jody, and then right after that, yun na siya yung naging secretary, tapos ako yung pangalawang pinakamaraming binoto, so automatically ako nang ginawa as secretary. And then ayun, so nagkaroon na ng vice president, president, vice president, secretary, tsaka assistant secretary. So, ang ginawa is kami na yung naka-assign na magbilang ng mga mag-nominate pati mag-voting for the officers. And then, ayun na yun. Tapos kami ng tatlo nakatayo. Ako, si Jody, pati si Jasper doon. Tapos kami na nagbibilang doon. Ganito, ganyan. Kami nasusulat ng mga pangalan ng mga ninonominate, ganyan. And then, ayun na yun. Tapos, right until binoto namin iba, like sa PIO, ganyan, Sergeant at Arms, ganyan. So, yun na yun.
right after that, medyo weird kasi nga, syempre, di ba pa ako sanay sa tao nun. Parang nalagay na yung sarili ko sa parang, sa medyo parang magagaling na rin somehow kasi unexpected naman yun eh. Um, Nalalata ko talaga sa kanilang dalawa ni Jasper at ni Jody na medyo magaling talaga sila. So, siguro I think smart na rin sila kumbaga. Eh parang ako hindi ako sanay na sumama sa mga smart people because as you guys know, I'm not really that smart. I'm just a stupid dumb shit. So, ayun. So, hindi talaga ako sanay. But, yun ang kinaya ko na lang hanggang paglabas ng school, and sabi ko na lang, sige, sasakay na ako, uwi na ako, ganyan, ganyan, bye guys, ganyan. Tapos, medyo, oh my God, unexpected talaga yung gano'n na maging officer agad ako ng, ng section namin, gano'n. So, ayun siya. Ayun nga, so bali, una ko naging, nakilala pati naging friends, si Ate Erika talaga. So, nung una kami lang yung madalas nag-uusap, ganito, ganyan, chat, tapos yung mga updates sa school, sa assignments, ganito, ganyan, nagsisikahan din kami minsan sa akin ng mga reels, galing sa ganito, ganyan. So, kami talaga yung una naging mag-friends. And then, after that, marami na ako nakilala. Habang patagal na patagal, medyo parang dumadami na naman yung close friends ko sa school, pero hindi pa magkaano masyado. Siguro naging ka-close pa na, pero hindi pa as in talagang friend talaga na matatawag, ganyan. So, ayun na nga siya, and then marami na ako nakausap, pero hindi ko pa parang tituring as a friend na talaga, or what or anything, or hindi ko pa ina-add sa FB or sa message, hindi ko pa sila in-message, stuff like that. So, yun na yun. Tapos, anong nangyari right after, ating habang patagal na ng patagal um, yung namin, yung school namin. So, mayroon ako na nakakilala na bago, kahit ganyan, konti-unti. And then this time, kukwento ko naman paano kami nagkakilala ni Jerome. So, ayan. So, his name is Jerome. So, ayun lang. I think yun yung pangalan, nilibel ko na agad kasi ayoko na masyado pahabain yung storya. Actually, nakwento ko na ito nung nakaraan kaya lang madilit yung mga footages. So, what happened was, nagkakilala kami, I was sitting behind of him kasi nakaupo kasi siya sa harap sa my middle part. Ako kasi nasa right side ako kasi anong nangyari, yung upuan namin pinesto ng magkakahiwalay-walay. So what happened was, walang middle, walang ano. So kumbaga, sama-sama lahat yung mga upuan sa And then nakaupo ako sa sa likod niya, ganito ganyan, nasa right side ako. Siya nasa gitnang part ng sa harap. And then, ayun, tapos nakatulala lang akong ganon. And then, nagsa-cellphone ako ganyan, ganito ganyan. Until tumingin siya sa akin patalikod, and then, tapos nakipag-fist bump siya sa akin. Tapos yun na, naging friends na kami, ganun. I don't really actually remember paano kami talaga naging mag-friends, pero yun sa pagkakaalala ko kung paano kami naging friends. And then, ayun na nga yun. Until, after nung kay Julo, marami na akong nakilala, like sila, Ate Iya, ganyan, sila Boca, sila Sally, ganito, ganyan, yung mga nakasama ko sa Galaw Pilipinas, pati nung nag-parol making kami nung grade 11. Tapos, and sa marami na ako nakilala, ganyan. Tapos one time, nag-decide yung one of my classmates na what if na magsipag-add na kami sa isa't isa sa FB. Ganyan. Kumbaga, ilalagay nila yung pangalan nila sa search bar, tapos i-add na lang sila sa FB. So, yun ang ginawa ng kaklase ko, yung si Ate Iya. And then, ayun na yun. Tapos, kasi ang ginawa nila, may inikot silang cellphone sa buong classroom para ilagay yung pangalan nila. So, ayun na nga. Tapos, nilagay ko na rin yung pangalan ko. Tapos, inatin ako sa FB. Ito, ganyan. Nag-add sa akin si Boca, pati si Isa. Ang ginawa ni Jerome is inikot din niya yung cellphone din niya sa buong classroom. So, what happened was, napasa sa akin yung cellphone niya, and then, nilagay ko yung pangalan ko doon, tapos sabi ko, ito ako dati, pero ako yan, ito yung FB ko. And then, yun na yun. Tapos, yun na nga yun, na kami, may communication na kami sa FB, ganyan, sa social media, and stuff like that. Tapos, parang doon na nag-start yung parang madalas na kami nagsisikahan, ganito ganyan, nagchat na sa FB, ganito ganyan. Hindi lang naman si Jolo, pati na naman sila Iya, pati sila And so, he would ask, pinag-usapan na namin about sa mga homework sa school, ganito ganyan, paano ganito gawin yung ganito ganyan. And then also, kung may kailangan siya, ganito ganyan, papatulong siya sa akin, tutulungan ko siya. Pero, nung una, naging mag-friends kami, hindi lang naman sa mga schoolwork, sa assignments na pinag-usapan namin, minsan naman nagchichikahan din naman kami. And then, to make the long story short, ayoko na kasi pabain,
nung nagkakilala na kami, nung maging mag-friends na kami, aminin ko talagang nagka-feelings ako sa kanya. Unexpectedly yun. Pero, kumbaga kasi habang patagal kasi yung parang medyo parang nagkaka-develop pa na yung friendship namin, medyo nagkakaroon ako ng feelings sa kanya. Pero, siguro parang nakutuban na rin niya in a way na nagkaroon ako ng feelings sa kanya kasi ano eh, kumbaga siguro parang may pinapakita ng ako siguro sign sa kanya nun, kaya din nakukutuban din niya na may gusto ako sa kanya. Pero inayaan lang niya. And then nag-keep going pa rin yung friendship namin. Tapos yun, pero nalaman ko na lang din at the same time na taken na pala si Pading. May jowa na pala siya. Kasi one time kasi nagchikahan kami and then he sent me a picture na actually nag-send pangalawang picture na yung sinend kasi nung una, kasi di ba nagkakaroon na nga kami ng chikahan. So he would send na drawing niya yung sarili niya, ganito ganyan. O kumbaga naisip lang niyang drawing yung sarili niya kasi habang gumagawa ng assignment kasi nga syempre may papel siyang ginagamit ng pati ballpen. So parang na-board lang inawits pinakita niya sa akin. Tapos, nung pangalawang beses nag-send siya ng picture, yun na yung picture nila ng magjowa. And then sinabi niya sa akin na kung i-rate ko daw ako to 1 to 10 kung maganda daw yung picture, i-rate mo daw yung picture ng bebe nila. So, at that point, sabi ko parang, taken na pala si Bading. Ganyan, wala na akong chance dito, hindi na ako mag-expect. So, ayun na yun. Medyo, nung nalaman ko may jowa siya, medyo nasad ako konti. Pero at the same time, parang in-accept ko na, sabi ko na lang, talagang talagang chance ko ito, ganyan. Pero I still, nandun pa rin naman yung friendship namin. So, hindi ko naman masyado inano yun. Kumbaga sabi ko, sige, okay lang, ganyan. Tapos, kunalin na lang sabi ko, nagagandahan ako. Sabi ko, ang ganda niya, ganito. Pero sa totoo, nagulat ako nung time na yun. Pero, wala naman ako magagawa eh. Diba? And that's not always meant to be naman sa akin yung girls. And then, right after that, ate ko na ina nga, naging friends ko na si Julum, tapos sila Iya, pati si Nito ganyan. Pero hindi pa na-perform yung Tres Years noon. What happened yun na nga, so, to make the long story, dapat itong documentary na to is for, so, unexpected kasi habang patagal yung school namin, unti-unti na pa na nagpapakita ng colors at saka totoong ugali si Jasper. Kumbaga, unexpected kasi nung una, akala kasi namin na medyo mabait, medyo chilling lang siya. Pero kasi, yun nga, nung naging president na nga siya sa amin, and then parang, habang patagal, unti-unti na parang, ayun na parang nilalabas niya na yung totoo niyang ugali na pinapakita niya kung paano siya gusto nagagalit, ganito, ganyan. Kasi, although siguro parang at that time din kasi medyo naging makulit din naman yung section namin. Kaya rin nag-trigger din sa kanya yun. At the same time, parang hindi na sumusunod. Tsaka, at the same time naman, siguro nakaka-stress naman talaga maging president. Pero, kakaiba lang talaga siya maging president sa amin. Like, honestly talaga. So, one time kasi, nagkaroon kasi ng reporting sa, paano na siya nagkaroon ng issue sa classroom namin. Nung time na parang pinapakita niya yung totoo niyang ugali or colors. So, what happened was, kasi stress na kasi siya nung araw na yun. So, one time kasi sa siya ng araw na ito, pinagsabihan niya rin kami sa mga kasi ating magulo ata yung section namin at that time. So, ayun nga, so sinasermonya niya kami lahat, ganyan. Pero doon na siya nagpapakita ng parang totoo niya ugali at some point. And then, nagkataon kasi at that time kasi di ba president nga si Aquino, vice president nga si Aquino sa section namin. So, what happened was, kasi si Aquino, hindi kasi nakikipag-cooperate. At the same time, wala din siyang ginagawang tulong doon sa mga officers. So, ang nangyayari was, ang tagasalo na naman ng mga gawain ng officers, si Jody, ako, pati si Jasper, hindi na sumisipot si Aquino. So, what happened was, nainis si Jasper, dito ganyan, parang medyo parang sumasama na yung loob niya kay Aquino kasi parang nangyari, naging vice president lang siya para lang for the clout, pero wala talagang ginagawa. So, wala talagang tulong. So, what happened, one time, doon na siya start na nagkaroon ng issue sa classroom namin, si Jasper. Nagparinig, sabi niya, ikaw ba naman, Aquino, ganito ganyan, vice president ka pa naman, wala kang paramdam, wala kang tulong na ginagawa, ganito ganyan, kami na lang yung tagasalo, ganito ganyan. And then, parang, ayun, tapos biglang napahiya si Aquino. Lumuhod siya, ganito ganyan. Parang naramdaman niya napahiya siya, parang na-voice out siya, ganito ganyan. Tapos, this is the story talaga paano kami nagkakilala ni Danica. So, what happened was, nandun ako sa pinakadulo ng
Ay, hindi naman sa pinakadulo. One share before sa pinakadulo. Tapos Danica ka na sa pinakadulo sa harap namin sa may bintana. Tapos bigla akong binulungan kasi nakikita kasi ni Danica yung nangyari, pati rin ako, nakita niya. Parang nakatingin lang kami, nagulat na kami na ganun, nagparinig si Jasper. And then sabi sa akin ni Danica, ano daw, parang nakakaawa daw si Aquino kasi parang di naman niya deserve na ma-voice up, mapahiya, geto, ganyan. Naawa daw siya, tapos parang nakita nga daw niya yung lumuhod si Aquino, para talagang nanamdaman din niya na nasasaktan din siya na ganun yung pinagdadanan ni Aquino na pinapahiya siya, geto, ganyan. So sabi niya sa akin, ano daw, what if daw, ano daw, mamaya, na doon niyang, invite si Aquino na isama siya, na mag-shopping silang dalawa, tapos i-comfort daw siya, ganito, ganyan. Sabi ko, if that's what you thinking na is ikakabuti siguro sa kanya, then do it. Sabi ko, ganito, ganyan. And then, ayun na yun. Tapos, doon na kami officially nagkausap ni Danica. Tapos also the same time, doon na rin kami nagkakilala. And then, ayun. Tapos right after nung pulong na nangyari na yun, tapos yun, after that, nagyaya na sa akin si Danica na magsabay daw kami kumain sa canteen. And then, sinamahan ko siya. And then, ayun. Until habang patagal ng patagal, yun, malagi na kami magkakasama. Until siguro na naging officially na kami maging mag-friends. So, that's what happened. And, ayun. So, yun na yung story. Bago mabuo yung friendship ng Tres Diaz. So, una ko talaga nakikilala si Danica talaga. And, ayun na yun. And nung umabot na ng 1 week yung, actually 2 weeks na eh. Umabot na ng 2 weeks yung school namin, nag-decide na yung school na magkaroon na kami ng ID picture. And then, what happened was, yung sa ID picture na nga na yun, so medyo marami na ako friends nito, kito ganyan. Yung friends ko na si Danica, pero hindi pa si Johnny na that time, medyo sumasama pa na siya kalaporas nun. So, ang nangyari is, nagkaroon ng ID picture, lahat kami pinababa. And then, nag-picture taking kami, ganyan, isa-isa, ganito, ganyan. Yung kasama ko sa picture taking si Riley, ganyan. Actually, kukwento ko rin paano ko rin sila nakilala. Ayun na nga yun, and then nag-picture taking kami ng ID, tapos nag-picture taking na kami lahat. Pero, I just pretend na class picture kasi para may magagamit kami para sa section namin, ganito, ganyan. Para may my day, ganito naman. And then, nagkataon na after mag-ID picture, umulan. So, umulan siya, and then, hindi namin alam paano kayo makauwi. Ito, ganyan. So, actually, right before that happened, kumbaga, nagkakilala na kami ni Poras. Si Poras talaga yung una ko nakilala. Bali kasi ang nangyari is, I remember na nung paano kami nagkakilala ni Poras is that, nagsa-cellphone lang ako noon, tapos bigla siya lumapit sa akin. Tapos, inausap niya ako, and then, ano daw pangalan ko, and that's yun, nagsama ko to, kami, kito, ganyan. Tapos, kung saan daw ako nakatira, sabi ko, ayun nga, nung sinabi kong, nung taga-ano lang din ako, Lowlands, sa Queens Reyes, Area S, ay, magkakalapit lang pala tayo, ganito, ganyan. Tapos, taga-Area S lang daw ako, pero taga-AP ako, ganito, ganyan. Tapos, ayun na yun, tapos, so, siguro, naisip nila nung time na yun, nung after nung kami mag-ID picture, naisip niya yun, naisabay na ako pa uwi. Ito, ganyan, sabay-sabay na kaming 4 umuwi. So, ayun na yun. Tapos, at this point, siguro nakilala ko na rin si Riley nun. Kasi, halos kasi yung pwesto kasi ni Riley noon, nung grade 11 kami, halos makalapit na kami. So, madalas nag-uusap na kami, ganito, ganyan. So, until sa yun na yun, naging mag-friends na rin. Tapos, ayun. So, nung time na yun, right after nung ID picture and taking, sabi niya, sumabay na daw ako sa kanila, sabay-sabay na daw kami umuwi. Kasi magkakalapit lang naman kami ng bahay. So, ayun na yun. Tapos, nakakaloka kasi at that time kasi may bago kaming classmate. Pangalan niya si Scott Locinayo. Naging crush yun ni Riley, actually. Kasi,